Super good news mga kabayan! Philippine Army kahit meron na itong BrahMos Supersonic Cruise Missile, bibili pa ito ng Short Range Air Defense System. Sa katunayan, inaward na ng Philippine Army ang kontrata para sa paggawa ng mga pasilidad para sa Short Range Air Defense System tulad ng Akash mula sa India o Spider Short Range Air Defense System mula naman sa Israel. Wow! Philippine Army palakas ng palakas! Mga barko ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at US Navy naglayag sa West Philippine Sea malapit sa Baho di Masinloc. Submarine Hunter ng Amerika sinuyod ang ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea laban sa anumang banta ng Chinese submarine. BRP Raja Sulaiman PS-20 Offshore Patrol Vessel, pinakabagong barko ng Philippine Navy, sumabak agad sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Philippine Air Force ipinakita ng malapitan ang M134 Gatling gun. RPG attack sa Maguindanao, nakuhaan ng video. Mayor na target ng mga suspect nakaligtas. 3 suspect naman nasuwi matapos makipagbakbakan sa mga pulis at sundalo ng ating bansa. French Navy ginagaya na rin ang diskarte ng Amerika. Hinuli ng France ang isang barko na kabilang sa Russian Shadow Fleet. Philippine Army iginawad na sa isang kumpanya ang paggawa ng mga pasilidad para sa Short Range Air Defense System ng bansa. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 68.5 million peso. Ito ang magsisilbing basing support ng mga bibiling Short Range Air Defense System ng Philippine Army. Malaki ang posibilidad na ang sistemang makukuha ng Philippine Army ay ang Akash ng bansang India at Short Range Spider Air Defense System naman na gawa ng Israel. Sa ibang balita naman, mga barko ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at US Navy na mataan na malapit sa Baho di Masinloc. Ayon sa vessel tracker monitoring, ating namataan ang USS John Finn, isang destroyer ng hukbong dagat ng Amerika. BRP Raja Sulaiman PS-20 sumasabak na agad sa misyon sa West Philippine Sea. BRP Dabrela silang OPVA-301, BRP Antonio Luna FF-151, USNS Effective, isang submarine hunter ng Amerika. Ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. Magkasama ang 6 na barko ng Pilipinas at Amerika, 2 sa panig ng US Navy, 2 naman sa panig ng Philippine Coast Guard at 2 din sa panig ng Philippine Navy upang bantayan, siguraduhin at mapanatili ang kaayusan sa Baho di Masinloc sa patuloy na pangaharas ng mga barko ng China sa area. Napasabak kaagad sa kritikal na misyon ang pinakabagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Raja Sulaiman PS-20 Offshore Patrol Vessel. The best dahil kasabay ng mga barko ng Pilipinas ang pangmalakas ng barkong pandigma ng hukbong dagat ng Amerika. Isa na dito ang USNS Effective na sinusuyod ang katubigan ng West Philippine Sea at Scarborough Shoal sa posibleng presensya ng Chinese submarine. Nandyan din ang USS John Finn Arleigh Burke Class Fly 2A Aegis Guided Missile Destroyer na kayang salagin ang mga ballistic missile ng kalaban. Sa ibang balita naman, ipinakita naman ng malapitan ng Philippine Air Force ang mga karagdagang bagong Black Hawk helicopters at ang mga pangmalakas na nitong firepower, ang M134D 6-barrel Gatling gun. Panoorin ang video. M134 last age, what I got, marks a decisive step, strengthening the air mobility commands calling carry out its mission for the Filipino people. Has spent 38 years in public service working to strengthen the country's fiscal system, returning the national budget to a tool that serves the real national priorities. A modern, capable, and visionary Air Force is no longer optional. It is essential. Super good news mga kabayan. Ayon naman sa source na mula sa Turkey, kasalukuyang nasa negosasyon ang Pilipinas at ang kumpanya ng Turkey para sa mga karagdagang T-129 attack helicopter. Kasalukuyang meron ng 6 na T-129 attack helicopter ang Pilipinas. Ang anumang karagdagang order ay isang magandang balita para sa ating mga Pilipino dahil mas parami ng parami at tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng puwersa ng sandatang lakas ng Pilipinas.
Sa Maguindanao naman, mayor ng Sharif Agwak nakaligtas sa RPG attack. Makikita sa video na ibinahagi ng mga source na bumaba ang mga suspect sa isang van at may dala itong RPG at pinutukan ang isang itim na Toyota Land Cruiser na sakay ang alkalde. Nakaligtas naman ang mayor, ngunit sugatan ang dalawa nitong escort o security ng nasabing SUV. Matapos tumakas ng mga suspect, agad namang nagsagawa ang mga kapulisan at tropa ng gobyerno ng Joint Police Military Hot Pursuit Operation at ang tatlo sa mga suspect ay nasawi sa bakbakan. Sa ibang balita naman, France ayaw ding magpahuli. Gustong ipakita ng France sa mundo na maaasahan at matapang din sila tulad ng Amerika. French Navy na intercept nila ang isang tanker na kabilang sa Russian Shadow Fleet. Inakyat ng French Navy ang barkong may pangalang Grinch sa pagitan ng Spain at Morocco. Pinasok nito ang bridge at dinetain ang nasabing barko. Ito na ang ikalawang barko ng Russia na kinumpiska ng France matapos malaman na ito ay kabilang sa mga barkong nagpupuslit ng mga oil ng bansang Iran. Let's begin. Hit him with the glitch. Representing Korea, 한국代表 Korean champ, 韓国チャンピオン Asia beatbox champ. アジアビートボックスチャンピオン Coming up to the stage, it is my pleasure. Make some noise for Wing. Hit him with the glitch. Versus from Russia, ロシア出身 Russian champ. ロシアチャンピオン Give it up for Improver. Hit him with the glitch. Wing versus Improver. Wing chose for Improver to go first. Left, right, side to side. Up. Laban Pinas.